napakagandang kapuso at aking co-host na si Sule. Naalala niyo pa ba ang inyong kabataan, ha? Well guys, sana naman. Dito sa Pilipinas, mas lalong nagiging masaya ang pagiging bata dahil sa dami ng larong Pinoy na talaga namang pambata. Kaya naman muli nating balikan ang ilan sa mga games na ito kasama ang ilan sa mga Kapuso Child Stars. Patentero, Shato, Tumbang Preso, Piko, Sipa, Chinese Garter, at marami pang iba. Talagang mayaman nga raw ang kultura ng Pilipinas lalo na pagdating sa laro. Pero sa pagdaan ng panahon, sumikat ang mga computer games at unti-unting nawawala ang mga larong Pinoy. Kaya ang Magna Cultura Foundation sige sa pagpopromote ng mga larong Pinoy dito sa Pilipinas. Napakayaman ng kulturang Pinoy, lalo na't meron tayong larong Pinoy. Halimbawa na lamang, patintero, tumbang preso, hiyato. Walang mechanics na nakasulat dyan. At ito ay mga larong pinasa mula sa unang henerasyon pa. Nitong August 12, isang sports fest ang ginawa sa Marikina. Ang mga empleyado ng ilang government hospitals naging bata pansamantala sa paglalaro nila ng larong Pinoy. Ang larong Pinoy ay binubuhay namin dahil una, it is a very subtle way of instilling the Filipino spirit. Pangalawa, nakakatulong ang larong Pinoy sa family bonding. Sino mang bata ang nakapaglarong Pinoy ay nakakakonek sa magulang niya at ganoon din yung magulang sa kanyang anak. Pangatlo, binubuhay ng larong Pinoy ang mga pamayanan. Para sa mga hindi pamilyar sa mga larong Pinoy, you're in luck dahil nagsama-sama ang ilang Kapuso Child Stars para ipakita sa atin ang paglalaro ng ilan sa mga ito. Ako po pala si Tom Tom ng Yagit at ako po si Jimuel Ventinilla sa tunay na buhay. Ako po si Tiffany ng Yagit. Ako po si Steph Yamot sa tunay na buhay. Ako po si Jocelyn ng Yagit. Ang totoo ko pong pangalan ay Judy de la Cruz. Ako naman po si Elisa sa Yagit. Ang tunay ko pong pangalan, ako po si Chloe Malayaw. Maglalaro tayo ng tumbang preso, piko at shato. Unahin na natin ang shato. Alam niyo ba kung paano ito nilalaro? Ano-ano ba ang mga kailangan gamit dito? Ang ginagamit yan, kahoy lang na pinutol, isang kahoy na mahaba at isang kahoy na liit. Ang shato ay merong manlalaro na titira nung kahoy na nakapatong sa dalawang bato. At kapag tumalsik yung kahoy, kailangan saluhin nung isang player na nasa outfield. Pag nasalo yun, meron ding points or walang points pag hindi nasalo. Sa bandang huli ay titirahin to ng malayo at kung ganong kalayo ito, ang ginagawa ay sinusukat at yung pinaka-exciting na parte dyan ay yung pagdating doon sa dulong-dulo, sisigaw yon ng shato. Napakadali lang laruin ang shato. Sa tamang pag-iingat, safe at fun ang paglalaro nito. Next on our list of Philippine games, ang piko. Sa piko, ang kailangan mo lang dyan panglinya. Bahay-bahay kasi yan eh. So yung una mong bahay, meron niya mga numero na 1 to 8 hanggang sa dulo, yung pinakabuwan sa dulo. So bubuin yon ng tinitira, hahakbang, tapos meron pang titira patalikod hanggang sa maging sayo yung bahay. Game of balance nga talaga ang piko. Marami pa raw benefits ang paglalaro nito. Ang nabibigay niya sa mga bata ay talas ng isip at pagkatapos syempre sa physical ay yung balanse. Ang isa sa pinakasikat na larong Pinoy, ang tumbang preso. Ang tumbang preso, so dalawa-dalawa bawat isang team. Isang grupo dyan, inaasinta ang lata na nasa gitna. Pag natumba ang lata, yan ay worth 5 points. Pagkatapos, dalawa rin ang nagbabantay. Doon sa nagbabantay, nang hahabol yung isa, binabantayan naman ng isa yung lata. Kapag nakataya naman at nahabol nila yung mga umaatake, may puntos din yon at natatanggal yung nataya nila. Bukod sa isang masayang exercise, marami pang matututunan ang mga baget sa paglalaro ng tumbang preso. Bukod dun sa mga skill nila ng talas ng paningin at pag-asinta, dito meron silang teamwork. Ano naman kaya ang masasabi ng mga batang Yagit sa paglalaro ng mga larong Pinoy? Sa larong piko po, nag-enjoy din po ako kasi po ako po yung unang nakakuha po ng bahay. Parang na-achieve ko po yung goal ko po. Nagigil po ako sobra sa tumbang preso po. Tuwan-tuwa po ako kasi po napatayo ko po yung lata. So hindi po ako taya. I enjoyed a lot most in Chinese garter. I tumbling because I can't reach the garter. Actually, yung shato yung nagustuhan kong game kasi gumagana lahat ng katawan, tumatakbo ka, kumbaga parang may exercise ka.